Welcome to our day 2 in Paris! So, late kami nagising kasi nga mga 4 a.m. na kami nakatulog. So, meron kaming nakita, habang naglalakad kami, may nakita kaming express, which is Care 4. Pakita ko guys. Ayan, Care 4. Baka ito yung convenience store nila dito. So, tingin tayo ng tubig. Convenience store, parang 7-Eleven siguro. Ay, ito. They have it here. 1 liter. Ay, okay na tong 1 liter. Ito, 1 liter ng Evian is 0.69 euro. So, ito, baka ito yung mga buo-buo. Ito guys, binuksan din nila. Parang tubig ata nila dito, Grand Babouer. So, it's 0.38 for 1.5. Oo, 1.5. So, mas mura. Tapos yung Evian naman, meron sila dito. Nakakalat-kalat lang guys. Yung 1.5 nila is 0.79 euros. So, pwede palang buksan to. Tubig muna. Actually, yung itinerary natin ngayon, as in, mag-i-start tayo. Wala tayong itinerary for today. Kasi nga, nawawala yung ating maleta and we don't have any clothes. Ano na? Wala tayong damit. First is, uminom ng tubig. Actually, hindi pa kami kumakain ng breakfast. So, maghahanap muna kami ng adapter para ma-charge namin lahat ng aming gadgets. Kasi nga, dun sa aming hotel, wala kaming pag-chargean. Kailangan talaga namin yung adapter na pwedeng isaksak doon. Wala silang outlet ng USB, Type-C. Wala kaming pagsasaksakan. So, maghanap talaga kami ng adapter para makapag-charge kami. Kasi palobat na din tong camera ko and naglalakad pa lang kami ngayon. Kasi maghanap din kami kung saan kami bibilin ng Navigo Pass. Kailangan namin bumili nun para makapag-bus and train kami para hindi kami naglalakad-lakad lang. Pero nice din naman na maglakad dito guys. Actually parang nasa liblib tayo, para siyang probinsya style. And walang masyadong tao. Hindi ko alam kung bakit walang masyang tao. Baka siguro dun sa town mas madami. Eto, medyo madami-dami na yung mga tao dito sa cafe. Madami-daming tao din doon. Tapos may park dyan. May mga naririnig akong mga bata. Siguro mamaya palalabas yung mga tao kasi nga, syempre Friday night kahapon. Tapos baka mamaya ulit. And then baka Sunday, kinabukasan, mas tahimik. Pero ngayon, ang itinerary natin is maghanap ng damit. Kasi wala akong idadamit guys. Pati mga toiletries, we also have to buy it today. Siguro sabi ni Lord, you have to rest. Parang gusto kong kumain. Hindi ko alam kung anong kakainin natin. May makita kaming grocery. Papasok kami. Pero yung pinuntahan kasi namin is convenience store. Hindi na namin masyadong inikot. Pinakita ko lang sa inyo yung mga presyo ng tubig para may idea kayo. Kasi nung bumili kami sa hotel namin, 500 ml, 1.50 euro na siya. So kung bibilhin mo yung tubig sa convenience store or dun sa express, 79.79 euros. Tapos, 1.5 liters na. So, nakatipid tayo. So, kung ita-times mo yung binayaran mo sa hotel na 1.50 times 3, kasi nga 1.5, 4.50 euros kung lagi tayong bibili ng tubig sa hotel natin. We have 2 copies. 5 euros lang. Tapos 2 copy. Andito kami ngayon sa Ile-de-France Station. Andito tayo kung saan bumibili ng Navigo Pass. Kasi hindi natin to pwedeng bilhin sa mga machines lang. So, ang binili natin is for 1 week. Magi-start pa to actually pag Monday and it will end on Sunday. Ganun yung rule guys. Hindi siya pwedeng bibili ako ngayong Saturday tapos mag-e-end ng Saturday. Hindi ganun, hindi pwede. So, itong Navigo Pass nila, Monday to Sunday. So, uwi tayo ng Thursday
So, hanggang Thursday lang natin magagamit. And ngayong araw na to, Saturday and Sunday, ang sabi nila sa amin, ang recommended nila is bumili na lang ng ticket. And we paid for 31.60 euros each kasi may pupunta tayo ng Disneyland Paris. Parang yung na-search ko, parang nasa 13 to 15 euros papunta lang doon. And then pagbabalik na naman ganun din. So mas magandang 1 week na lang para mas makatipid tayo. And pag uwi tayo ng Manchester is makakatipid tayo, guys. And yung ID naman, guys, kung bibili kayo nito, require kayong bumili ng picture para sa inyo talaga. I-check ata to. Tignan natin kung anong mangyayari, kung i-check ba doon or what. Pero sabi nila, it's a must na bumili ng ID. What's good there is, ang ginawa na lang namin na picture is yung vintage, which is yung pahaba. Ganto, 2 copy nito. So, ang ginawa namin, nagpa-picture ako, nagpa-picture yung asawa ko. Tapos, 2 na lang kami dito. Nakatipid tayo. Tapos, 2 pa. Kasi, kung bibili ka na ng passport ID, nasa 8 euros. So, tig-iisa pa kaming mag-8 euros. So, bali 16 euros. Unlike ito, 2 ganto, 5 euros. Ang oras is 1:14 p.m. Hindi pa kami kumakain ng breakfast and lunch. So, let's go, guys! Hello, everyone! Welcome to our day 3 in Paris! Hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi nga, lowbat lahat yung gadget namin. And yung gadget lang na hindi lowbat is yung cellphone ng asawa ko kasi sinisave namin yun para makapag-internet. 2 kasi yung cellphone niya, guys. Doon sa isang phone niya, doon kami nag-avail ng internet. Pero dahil nga na lowbat, kailangan na naman namin mag-avail doon sa isang phone. So, 2 phone na yung may internet, guys. And kahapon, naghanap kami kung saan kami pwedeng bumili. So, may napuntahan kaming outlet. I think outlet yun kasi ang dami eh. Ito yung damit na nabili natin. Zara, and then H&M. Hindi na ako masyadong bumili, guys, kasi na-research ko. Hindi nila i-reimburse yung mga nagastos mo sa damit. Kasi may na-research ako dun sa TikTok, sa YouTube, na ilang years na nila inaantay yung 100 euros na sinasabi ng Air France. Pero, wala, guys. Hindi pa din nila nare-reimburse. Papakita ko lang sa inyo kung anong itsura ko ngayon. So, ito yung ating damit. Ito yung Zara na nakuha natin. And yung H&M. Tapos yung damit, yung bra din natin, nabili natin doon. And then yung panty natin. As in, lahat. Kaya dapat pala, pag mga ganong instances, naglalagay ako ng spare na damit sa luggage ng asawa ko. Para pag nawala yung maleta natin, at least, meron tayong pang spare. Anong oras na ngayon, guys? It's 11:15 a.m. Medyo wala na talaga ako sa mood gala-gala dito sa Paris. Kasi nga parang natotrauma ako, guys. Kahapon, parang nakipagsapalaran kami sa mga bus. Kasi nga, nagba-budget kami. Kung lagi kaming magta-taxi, mauubos talaga yung pera namin. Kaya, ang ginagawa namin is mag-bus. Nag-avail kami ng Navigo Pass 1 day. That's 12 euros. And then, nag-avail ulit kami ngayong araw na to is 12 euros. Kasi parang ayaw na namin ma-stress. Kasi kung mag-aano kami ng mga ticket-ticket lang, pag nahihirapan kami. Kasi nga, parang may mga machines na unavailable din yung ticket. Yung Navigo Pass namin is yung Navigo Pass ko, babe. Diyos ko. Parang ayoko nang lumabas. Nasa jacket. Sabi ko sa inyo guys. Kaya ayoko nang lumabas. Kasi nga, parang hindi ako na-excite na lumabas. So, kukunin na lang ng asawa ko yung Navigo Pass. Malilate na talaga kami. Ayun, medyo naiiyak na naman ako. Parang wala ako sa mood na mag-travel dito sa Paris. Kasi nga, nakaka-trauma yung nag-ready-ready ka ng mga gamit mo. Tapos, wala. Yung mga ibang gamit mo dun, may special thing. Lalo na yung pajama ko. Yung pajama ko na yun, lagi yung ginagamit yun pag nagta-travel ako. Nung nag-Vietnam ako, nung nag-Taiwan ako, nung nag-Osaka ako, yun yung gamit ko. Tapos, mawawala lang. Tapos kahapon, naka-3 tawag, wala. As in, hindi nila alam kung saan daw yung maleta. Tapos ngayon, tumawag ako once nung umaga. Hindi din nila alam kung saan yung maleta. Hindi naman galing yung maleta sa, kunwari,
sa Philippines na nag-check through pa sa ibang bansa. Eh yung galing lang tayo ng Manchester, ilang oras lang yun papuntang Paris. Tapos nawala. Tapos yung blame nila is baka someone mistook your luggage. If someone mistook my luggage, eh di ba ngayon tumawag na sila doon sa Air France or binalik nila. Kung ngayong Sunday na to, kung Friday nila na mistook yung luggage natin, sana nabilik na ngayong Sunday or nung kahapon. As in wala. Wala silang idea kung saan daw. Wala talaga. Wala silang idea. Ayaw lang nilang i-blame doon sa airline nila na Air France yung liability. Ayaw nilang akuin yung kasalanan nila. Kaya parang sinasabi nila na mistook. Tapos sasabihin pa nila na we don't work with the police or what. Hindi nyo pwedeng i-check yung CCTV or what. Blah, blah, blah. Tapos basta sinabi nila, ina-scan nila. Tapos dumating yung maleta ko. After, sabi niya, after, before, 2 minutes sa asawa mo. Ganun. So parang, hindi ko alam, parang feeling ko nawala na talaga yung maleta ko. Sinabi nila na pwede kang bumili ng damit, 100 euros. Pero yung nabili natin kahapon guys, yung shampoo, yung mga damit, ito 7 euros. Itong pantalon sa kids pa nga to kasi nga sobrang mahal ng pang-adult, mga 45. Tsaka malaki din kasi. So itong pang-kids na pang-boys na pantalon is nasa 30 euros. So, di ba? 37 euros na agad. Nung andun na kami dun sa outlet, parang wala na talaga ako sa mood. Parang sabi ko, kuha na lang ako ng isang damit, yung bra, yung mga panty, tas isang pantalon. Yun na yung gagamitin ko. Magiging anime na lang talaga tayo. I-laundry na lang natin. Tapos pare-parehas na yung damit natin for the whole trip of Paris. Ito na. Baka ito na yung dadamit ko. Kung wala akong makitang mga damit mamaya, ito lang talaga. Nasasad ako. Ngayon nasasad pa rin ako. Naiiyak ako na, iwan ko na naman yung Navigo Pass ko. Kasi wala ako sa mood. Parang traumatized ako. Pati yung paglinis ng kwarto dun sa hotel namin. Ayaw kong ipalinis kasi yung mga nakita ako na, nung lininisan nila yung hotel nila, may nawala. So parang sabi ko, wag na lang nating ipalinis. Kasi nga, wala na nga tayong gamit tapos mawawalan pa tayo ulit. So sabi ko, wag na lang. Kahapon, nung nakikipagsapalaran kami sa bus, talagang yung ganito talaga yung itsura ko, guys. Kasi siksikan. As in, parang kaming mga sardinas. Parang yung lata, punong-puno yun. Hindi lang parang lang sardinas. As in, nakaganon na. Kasi nakakaskas-kas na din yung yung dito sa tiyan. So parang sabi ko, itataas ko na lang para baka kasi mawala pa yung ating passport hindi pa tayo makauwi agad-agad. Pero ngayon parang sinasa puso ko talaga. Tsaka nalagay ko sa utak ko na wala na yung yung bagahe natin. Kasi pag nag-e-expect pa ako na meron, parang masasaktan ako kasi ngayon nasasaktan pa din ako eh. Tsaka pray ko talaga na, Lord, kahit wala akong outfit ngayong Paris trip, basta masoli yung bagahe ko. Kasi nga, napaka-special nung mga may mga damit ako doon, yung binili ko na FR2. Binili ko yun sa Okinawa eh. Tapos nawala. Frustrated. I'm very disappointed sa aking Paris trip. Naantay na namin yung aming Uber. Mag-Uber na kami kasi late na din kami, guys. Parang yung failed talaga tong Paris trip. It's already 11:34 a.m. And dapat andun na kami sa Seine River Cruise ng 12. We're here in Seine River Cruise. Ayun yung cruise natin, guys. Sa likod. The Paris Eiffel Tower. So, ito yung atin, guys. Lunch cruise starter. Marinated prawns with Greek-style vegetable and saffron flavored. I think naka-fix na yung lunch. Yung mga kasama natin, guys. Naka-formal. Tapos na yun, naka-streetwear.
Bonjour. This is the boarding pass for 2 people. Okay. And you can wait behind me. Boarding starts in 5 minutes. Okay, thank you so much. It's our first time. Kahit ganito yung suot namin, guys. Yung kanila, guys, naka-t-shirt nga sila, pero naka-collar, guys. Okay lang yan na last tayo kasi meron naman tayong privilege. Kailangan natin maging positive ngayon. Kailangan kong enjoyin yung aking day. We're gonna enjoy our day today. Kahit nawala yung maleta natin. We need to enjoy our day today. This is our ticket, guys. So we chose privilege. So malapit tayo sa sa window seat tayo. Yun yung pinili ko, window seat. Bakit na? Paano ako papasok? May katabi nga lang tayo. Sana wala tayong katabi. Madami silang staff dito, guys. Kasi isang staff yung naghatid sa amin dito. Hinahatid talaga nila. Tapos ito yung ticket natin kanina. Di ba 2? Pero ngayon isa na lang. They call it duck fillet with peaches. I think this is a peach. And then, hindi ko alam kung ano to. Creamy polenta, peas, sweet and sour sauce. Hindi ko alam kung ano to, guys. Pero ang nakalagay peas. Ito yung mga peas. Or maybe this is the creamy polenta. Ito naman, guys, is the beef hanger steak with baked potatoes and Bernaise reduction sauce. Oh, this is the one! Le Mose de Orce. Check nyo na lang yung pronunciation. Pero ito siya, guys, so ang ganda. Yung mga ibang linakaran lang natin, guys, hindi natin masyadong nakita kasi may mga puno. Le Institut de France. For our activity today, it is Batuks Parisian Cruise Lunch. So, nag-i-start siya ng 12:45 p.m. Pero dapat meron na kayo dito earlier than 12:45. So, yung mga iba, inantay talaga nila na dumating. So, 12:15 to 12:30 lang dapat yung boarding gate. Pero may mga pumapasok pa ng 12:45. So, mga 12:50 or 12:55 or mga 1 p.m. na tayo nag-move. So, I availed this in trip.com. It is worth 170.38 pounds for 2 packs na yun, guys. Ang in-avail natin is the window seat and privilege service. Yun palang tawag nila dito, guys. Privilege service. I think this is also, we also paid for the wine, water, and yung food natin, guys. I think this is included, guys, kasi they already opened it and hindi nila inas kung gusto nyo ba ng wine or what. Pero inopen na kasi nila, tapos pinatikim nila. And I think the last one would be our dessert. So yun na yung aantayin natin. So ito yung gagamitin natin na fork and knife. Oh, let's have our dessert first. Try some cheese. Thank you. Oh, so before the dessert, guys, we have our cheese. Pero pag-usapan muna natin itong tourist spot, guys. Itong tourist spot, guys, papakita ko sa inyo. Ayan.
para ma-research nyo yung history. Kasi hindi kami nag-research. So, tinitignan namin kung anong itsura ng mga tourist spot. Hopefully, makapag-picture ako dun sa Eiffel Tower. Kasi, nung gumalaw siya, yung sa asawa ko, unting clip. So, napicturan ko siya, pero pangit yung angle. Sana sa akin din, may angle. Magbabalik. Pero pag hindi siya babalik, hindi na natin mapipicture. Tingnan natin to guys. Itong cheese. Parang hindi ko kaya yung pagka-cheese, guys. Okay, so this is your picture. Okay. You can have a look and I'll be back in a few minutes. Okay. Thank you. So, madami tayong pictures, guys. Tignan nyo. Para may remembrance tayo. So, this is raspberry chocolate square. And this one is the finger ice fromage blackberry. Masarap tong nila, raspberry chocolate. This dessert, 10. So, kakatapos lang ng ating Seine River Cruise and andito tayo sa harap ng Eiffel Tower. Bonjour, mademoiselle. Oui, oui. City of Love and City of Light. Paris. I hope maipunta ko din yung parents ko dito. Actually, lahat ng mga pinupuntahan kong bansa, as much as possible, pinupunta ko din sila. Pero ngayong nasa Europe countries tayo, hindi pa possible ngayon. Kailangan lang natin magkaroon ng determination para makamit lahat yung mga pangarap natin. At isa na to guys, makapunta dito sa Paris. Andito tayo ngayon sa Jardin Trocadero. And ang ganda kasi may mga fountains sila dyan eh. And then, dun sa side naman na dun, meron silang children's park. Hinahanap lang natin yung stairs. Actually, kitang-kita na to doon sa malayo. So, sabi namin, baka dun yung mga nag-i-instagrammable post dun sa TikTok, guys. Pero dito maganda na siya, oh. Pwede nang magpa-picture dito. Parang chill day lang to actually. Kasi wala naman kami masyadong itinerary ngayon. As in talagang lahat ng itinerary natin nawala. Kasi kahapon, yung itinerary sana natin, lahat ng Instagrammable na location ng Eiffel Tower, hahanapin natin and magpapapicture tayo. Pero hindi natin nagawa. Ang gagawin natin, hanapin lang natin yung kaya natin. Kasi ano oras na yun? It's already 3:30. Actually, pangit na yung mga weather. Guys, nabisi na ako mag-picture, hindi na ako nag-vlog. So, kung may fountain na kayong nakikita, dyan na yung stairs. Actually, kung nakikita nyo naman yung mga sa TikTok or sa Instagram, dyan na yun guys. Pero, yung mga ibang spot pa, hindi pa natin napupuntahan. Pag may time tayo sa Tuesday, titignan natin yung mga ibang Instagrammable locations. Pero bukas kasi, pupunta kami sa Belgium. I-visit naman namin doon. That will be our next Europe trip aside from Paris, pero babalik pa din tayo. Parang day tour lang yung gagawin natin sa Belgium. Feeling ko meron pang Instagrammable doon sa baba. Doon tayo sa baba. Try natin doon kasi nakita natin. So harap lang yan ng hardin. So bababa tayo guys. Hindi ko alam kung saan banda yung pinagpipiknikan, pero parang doon guys, oh. Naglalapag lang sila ng mat na magagandang mga cheese. Tapos yun, the Eiffel Tower. Kasi kung hindi naman, doon sa kabila yun. Feeling ko dito na yun guys. So magpipicture tayo dito. Guys, yung pinuntahan natin na hardin sa taas, bababa lang kayo dito sa stairs. Tapos makikita nyo to. Feeling ko dito na sila yung nagpipiknik kasi malapit yun eh. Pero pag doon kasi sa kabila, sobrang lapit na. Pag andito ko na, sobrang lapit na din eh. Tsaka syempre, maganda yun pag may mga wine, ganon, may mga cheese, may mga pang sandwich, ganon. Siguro mas maganda din to pag summer. Ang pupuntahan natin, tingin tayo ng idadamit natin para bukas, pero pag wala, ito na dadamit natin. Na may wine, charis. Or lalaban natin, papa-laundry natin.
Tapos ito ulit, para maging anime tayo. Dito na yung ano. Oo. Dito sila nagpipiknik. Tingnan natin kung anong pangalan ng location na to. Reglementasyon General des Pares Jardin et Espaces Verts de la Ville de Paris. Wala siyang English translation. Pero Hardin pa rin yung nakalagay dito. So, feeling ko ito yun. Ay, maganda dito, guys. Dito din yung, isang Instagrammable spot kung saan pwede kayong mag-picture-picture and mag-picnic. Kasama ang Eiffel Tower. Pero, mas okay kung mas malayo kayo dun sa Eiffel Tower. Kasi ngayon, as of now, sobrang lapit pa din natin sa Eiffel Tower kasi sobrang laki. Tignan nyo. Oh. Hindi makita yung buong Eiffel Tower. Feeling ko maganda dito sa side na to. Pero, pangit mag-picnic dyan kasi nga, wala siyang grass. Oo, maputi. Guys, ito yung Arc de Triomphe. Pag may time tayo, puntahan talaga natin. Isusulat na natin yung mga pupuntahan natin. Imagine nila. Papakita ko sa inyo kung magkano yung pagkain nila dito sa KFC. So, magchi-chicken na lang kami. So, menu for 2 yung ipapakita ko sa inyo. Parang ito 16 hot wings. Ito 10 tenders. Ito yung kinuha natin kahapon, 16 hot wings. Tapos ngayon naman, 7 tenders. So, ito na lang siguro kukunin natin. Pero ipapakita ko muna yung mga burgers nila dito. So, nagkakalaga ng 15.95 yung whole, guys. Pero pag a la carte, dito tayo, guys. Chicken. Tingnan natin. For 1 na lang yung gawin natin. Yung mga a la carte nila, nasa 8.75. Ito na yung pinakamura. Kung burgers naman, guys, pag a la carte, 10.95, 9.95. So, yung pinakamura dito, guys, yung veggies. Pag gusto nyo ng veggies, guys, 6.75. So, dito na lang tayo. Bucket meal for 2. Tapos, actually, ito na lang kunin namin. Kasi mas masarap kung merong buto. Ito na lang mo ulit. Tapos, regular fries. Gusto mo ito with? Ayan, isa. With bacon or without? With bacon na lang. Tapos, ito, regular fries. Tapos, yung drink mo, babe. So, tapos, ito yung sa akin. Tapos, pay as you order.